Ayan, another x-ray. Ito naman ay pinadala sa atin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya. Pero, base dito, kitang-kita nyo na magkaiba ang kaliwa at ang kanan. So, ano napapansin niyo? So, dito sa kanan niya, puro puti. So, ano ang tingin nyo na meron? So, di ba pagka tiningnan mo yung kanyang costophrenic angle, dito sa kabila, wala. And then, may tinatawag tayo na sign na pleural effusion or tubig yan sa baga. Kapag meron tong meniscus sign. So, makikita ninyo, yung puti niya parang pataas. Yan. Para pataas na papaganyan, di ba? So, yan po, kung titingnan natin, mukha po yung tubig. So, dun sa patient po na nagpadala po nito, ano ang dapat gawin? So, number 1 is, you do ultrasound. Kasi, kapag in-ultrasound yung baga mo, itong area na ito, in-ultrasound yan, no, tiningnan, then kung yan man ay tubig, ma-account natin kung gaano kadami ang tubig. Kung ito ba ay 500 ml, 1 liter, 2 liter, or ilang gaano kadami siya. At kung yan ba ay merong mga sapot-sapot. Kasi kung yan po ay free-flowing, baka pwede po nating tusukin. Tapos, i-drain natin yung tubig. At yung tubig din po na yon ay itetest para malaman po natin bakit po may tubig ang inyong baga. Kasi marami pong reason kung bakit nagkakaroon ng tubig sa baga ang isang tao. Pwede po yung infection, common po dyan tuberculosis, pwede rin pong dahil sa pneumonia, or iba pang infection. Pwede rin po yung halimbawa may bukol, no, na pwedeng mag-cause para magtubig po ang baga. Kasi iisang baga lang po yung affected. So, possible din naman na may tubig ang baga kapag halimbawa magkabila, baka systemic cause. So, kapag po ganito, ang pinaka-best pong gawin for now is to do ultrasound para po makita po natin. And then, dun po base, ano na po yung gagawin kasunod. Kung kailangan ba na magkuha ng tubig, kailangan ba na magdahak ng plema, kailangan ba mag-CT scan na kaagad, or iba pang gagawin, or baka pwedeng kuhaan lang muna ng tubig, i-drain po yun. Kung may hirap sa paghinga, pwede pong i-drain yung tubig, pero syempre hindi natin yan pwedeng kuhain lahat. And then, itetest yung tubig na yon, may mga samples po doon, itetest for TB, itetest for ecoculture, para po makita kung anong bacteria ang nandun, itetest for fungal, so may mga ganong test po na pwedeng gawin, kung yan po ay tubig. So, ang next step po niyan, ultrasound. Pa-ultrasound na po kayo, especially, ang date pala nito is March 5 lang, 2025. So, definitely, kapag po ganyan, malamang sa malamang, may hingal, mabilis mapagod, pwedeng may ubo, at pwedeng may sakit din po na nararamdaman sa kanyang dibdib. Pero definitely, hirap po yung huminga. So, sana po ay nakatulong itong video na ito. Ingat po at bawal magkasakit.